Ako si Mai Salazar, hatid sa inyo ang mga pinakamainit na balita sa bansa dito sa News Force. Sa ulo ng mga balita, Bulkang Kanlaon aktibong nagbubuga ng asupre. PCG giniit na hindi kailangang humingi ng permiso sa China para makapaglayag sa West Philippine Sea. BBBM ipinag-utos na isama ang bagong Pilipinas hymn at pledge sa flag ceremony. DOTR ibinahagi na magiging abot kaya ang pamasahe sa inaasahang LRT1 Cavite Extension. Online voting at counting training isinagawa sa South Korea. Bagong Pilipinas Serbisyo Fair Larut Saya, matagumpay na idinao sa Tagum City, Davao del Norte. Patas at pantay na balita, komprehensibong ulat para sa pulso ng masa. Ito ang News Force. Aktibong nagbubuga ng higit 3,000 tonelada ng asupre ang nag-aalborotong Bulkang Kanlaon sa kasalukuyan. Ito ay ayon sa tala ng Philippine Institute of Volcanology and Seismology o PHIVOLCS, kung saan kamakailan ay naobserbahan ang paglawig ng volcanic haze na umabot na sa rehiyon ng Bicol na dulot ng hanging habagat. Gayon din ang patuloy na pagragasa ng lahar sa mga kalapit na komunidad ng bulkan. Samantala, nananatili pa rin sa Alert Level 2 status ang Bulkang Kanlaon. Tuloy-tuloy ang pamamahagi ng tulong ng Department of Social Welfare and Development o DSWD sa mga residente at pamilyang naapektuhan sa pag-alboroto ng Bulkang Kanlaon. Yan ang balitang hatid ni Daniza Lopez. Sa pagtitiyak ng Department of Social Welfare and Development o DSWD na matulungan ang bawat individual na naapektuhan sa kamakailang pagsabog ng Bulkang Kanlaon, ay nag-abot ng karagdagang tulong ang DSWD rehiyon ng Western Visayas. Ibinahagi ng DSWD Western Visayas ang supply ng sleeping kits at hygiene kits na handa ng gamitin para sa mga inilika sa evacuation centers sa Negros Occidental, kasabay ang mga daang food packs. Katuwang din ang Philippine Army sa naging pagresponde sa mga operasyon at pamamahagi ng tulong sa mga apektadong pamilya. Isinagawa rin ng mga social workers ang psychosocial intervention upang bigyang pansin ang mental health ng bawat individual na maaaring naapektuhan sa naging pagsabog. Pagbibigay diin ng DSWD, hindi lamang sa pagkain, damit at tirahan ang suporta na ibinibigay ng mga social worker, kundi pati na rin sa mental health na kondisyon nito. Daniza Lopez, nag-uulat para sa One Media Network. Isang lalaking Chinese arestado sa Ninoy Aquino International Airport o NAIA dahil ito'y wanted sa China, bunsod ng pagkakasangkot sa iligal na droga. Ang buong detalye tunghayan kay Jade Buhoy. Sa Ninoy Aquino International Airport o NAIA, inaresto ng Bureau of Immigration o BI ang Chinese national bunsod ng pagkakawante nito sa China ukol sa pagkakasangkot sa iligal na sugal. Ang arestado ay kinilala bilang si Wang Yilin na hindi pinahihintulutan makapasok ng bansa mula Bangkok, Thailand bunsod ng nasabing kaso. Ayon kay BI Commissioner Norman Tansinko, madali din itong natunton dahil kasama si Wang sa tala ng Interpol Red Notice. Aniya, agaran din itong pinatawa ng deportasyon dahil sa hiling ng embahada ng China. Bunsod ng kasong kinaharap ni Wang, napabilang na ito sa tala ng blacklist sa immigration at habang buhay na ipinagbabawal na makabalik sa bansa. Jade Buhoy, nag-uulat para sa One Media Network. Ayon sa China, dapat munang humingi muna ng permiso ang Pilipinas bago magsagawa ng operasyon sa BRP Sierra Madre sa Ayungin Shoal, ngunit inalmahan naman ito ng PCG at Philippine Navy. Para sa detalye, narito si Francis Riodique.
Iginiit ng Philippine Coast Guard na hindi kailangang humingi ng permiso ang Pilipinas sa China upang magsagawa ng operasyon sa Ayungin Shoal. Ayon kay PCG spokesperson Commodore J. Tariela, walang dahilan upang magpaalam ang Pilipinas sa China dahil sakop naman ito ng exclusive economic zone ng bansa. Ito ay matapos ipahayag ni Chinese Foreign Ministry spokesperson Mao Ning na hindi naman naharangin ng Pilipinas sa mga operasyon nito kung magpapaalam sa China. Ang pahayag nito ay matapos ang ilang mga engkwentro sa pagitan ng China at Pilipinas sa West Philippine Sea, kung saan ay inagaw ng China ang airdrop supplies na para sana sa mga sundalong nakadestino sa BRP Sierra Madre. Kabilang din dito ang pagharang ng CCG sa inflatable boat ng Pilipinas kahit na may medical evacuation na ginagawa ang Philippine Navy. Ayon kay Philippine Navy spokesperson for the West Philippine Sea Roy Trinidad, hindi nila susundin ang regulasyon ng China at aniyay dapat ang China ang ituring na mga trespassers. Babala pa ni Trinidad, maging maingat ang publiko sa umano'y posibleng penetrasyon ng China sa internal relations ng Pilipinas. Francis Riudique, nag-uulat para sa One Media Network. Inihayag ng Philippine Atmospheric, Geophysical and Astronomical Services Administration o PAGASA ang pagtatapos ng El Nino phenomenon ngayong buwan ng Hunyo. Ito ay dahil bumalik na sa El Nino Southern Oscillation o ENSO o neutral phase na ibig sabihin ay walang La Nina o El Nino na umiiral. Sa kasalukuyan, tanging habagat ang nananaig sa kanlurang bahagi ng Luzon. Partikular na rito ang kalat-kalat na pag-ulan sa Palawan. Gayon din sa Eastern Visayas, Caraga at Davao Region na dulot naman ng easterlies. Habang bahagyang maulap na papawiri na may pulupulong mga pag-ulan sa Metro Manila, Ilocos Region, Batanes, Babuyan Islands, Zambales, Bataan, Cavite, Batangas, Occidental Mindoro at Oriental Mindoro. Susunod sa News Force. Senator Amy Marcos binigyang diin na mas pabor sa foreign suppliers ang pagbawas sa taripa ng bigas. Zambales 1st District Representative J. Kong Hoon nais paimbestigahan ang kakulangan ng BIFAR sa mga mangingisda. PBBM ipinag-utos na isama ang bagong Pilipinas hymn at pledge sa flag ceremony. Manatiling nakatutok para sa higit pang mga balita sa pagbabalik ng News Force. Hindi na lamang lupang hinirang at panatang makabayan, kundi kasama na rin ang bagong Pilipinas hymn at pledge sa mga bibigkasin sa flag ceremony. Ito ay base sa inilabas na Memorandum Circular No. 52 kung saan inaatasan ng mga kawani ng gobyerno, government-owned or controlled corporations at mga higher educational institutions. Layon umano nito na maitatak sa isipan ng mga opisyal ng pamahalaan ang prinsipyo ng bagong Pilipinas na branding ng pamamahala ng Administrasyong Marcos. Iginiit ni Senator Amy Marcos na mas magbebenepisyo ang mga foreign suppliers at malulugi ang mga local farmers matapos mabawasan ang singil ng taripa sa bigas. Para sa detalye, narito si Francis Riudique. Pinuna ni Senator Amy Marcos ang kamakailang pagbabawas singil ng taripa sa bigas. Ito ay matapos aprubahan ng National Economic Development Authority o NEDA ang Comprehensive Tariff Program.
Sa ilalim nito mula sa 35% na rice tariff ay ibinaba ito sa 15%. Ayon sa senador, mga dayuhang supplier ang mas magbebenepisyo sa bawas singil na ito. Mas mahirapan umanong makipagkumpetensya ang local farmers. Aniya maaring ikasira ito ng kanilang kabuhayan. Ito ang pahayag ni Senator Amy sa isang interview nang dumalo siya sa isang patimpalak sa Nueva Ecija. Dagdag pa ng senador, ang kamakailang pagbaba ng taripa mula 50% hanggang 35% ay hindi nagresulta sa pagbaba ng presyo ng bigas sa palengke. Francis Riudique, nag-uulat para sa One Media Network. Kamakailang nanawagan sa Kongreso si Zambales 1st District Representative J. Kong Hoon ang umano'y pagkabigong makapaghandog ng bangka at suporta ng Bureau of Fisheries and Aquatic Resources o BFAR sa mga mangingisda ng West Philippine Sea o WPX. Ayon kay Kong Hoon, mahalaga ito hindi lang dahil isa ang mga mangingisda sa balangkas ng pangunahing pagkain ng bansa, kung hindi kamakailang nag-anunsyo din ng BFAR sa kanilang alokasyon na 660 million pesos para sa 66 units ng fishing vessel. Anya, kinakailangang imbestigahan kung saan nailaan ang pondo dahil sa anomalyang hindi ito napupunta sa pangangailangan ng mga mangingisda. Nagbabala ang Department of Health o DOH kamakailan sa publiko laban sa mga pekeng Facebook page na nag-aanunsyo ng mga umano'y DOH scholarship programs. Nilinaw nito na ang pre-service scholarship program ay hindi na tumatanggap ng mga bagong scholar simula noong academic year o AY 2024 to 2025. Dagdag pa ng kagawaran, ang mga scholarship ay kasalukuyan ng inililipat sa Commission on Higher Education na may mandato sa pagtulong at suporta sa edukasyon. Patuloy namang hinihikayat ng DOH ang publiko na kumuha lamang ng impormasyon mula sa mga mapagkakatiwalaang source at platform tulad ng opisyal na mga plataporma ng DOH na maaaring maabot sa pamamagitan ng mga social media account na nakatala sa inyong TV screen. Nitong kamakailan lang ay nagsagawa ng humanitarian mission sa Barangay Tambo, Island Garden City of Samal o Igacos, Davao del Norte, ang Civil Relations Group Southeastern Mindanao bilang bahagi ng ASEAN Coast Guard Forum. Sa kaganapan ay nakatanggap ng libreng medikal na konsultasyon at gamot ang nasa mahigit 175 benepisyaryo, samantala ay 100 residente naman ang nabigyan ng libreng dental care, habang 60 estudyante naman ang nabigyan ng mga gamit sa paaralan. Upang matiyak na maayos ang daloy ng biyahe ay nagsagawa ng clearing operations ang mga tauhan ng Philippine National Railways o PNR matapos harangan ng mga dumi ang riles ng tren dahil sa matinding pag-ulan. Ito'y nagresulta sa pagkansela ng biyahe sa rutang Calamba-Palucena kung kaya't nanghingi ng paumanhin ang PNR sa mga biyahero nito. Paliwanag nito, ang pagkansela sa biyahe ay para masiguro ang kaligtasan ng publiko at ligtas na biyahe. Siniguro ng Department of Transportation o DOTR na magiging abot kaya ang halaga ng pamasahe sa mga karagdagang istasyon sa LRT1 Cavite Extension Project. Atin niyang lubos pang alamin mula kay Daniza Lopez. Ibinahagi ni Department of Transportation o DOTR Assistant Secretary for Railways, Georgette Aquino, na ang halaga ng pamasahe sa karagdagang 5 istasyon sa proyektong Light Rail Transit Line 1 o LRT1 Cavite Extension ay magiging kapareho lamang sa kasalukuyang fare matrix sa LRT1. Paliwanag ni Aquino, sa pagbubukas ng mga bagong istasyon bago matapos ang taon ay pareho ang boarding fare at distance fare nito sa LRT1 at LRT2.
Inila din ito na nasa 25 pisong halaga ang biyahe mula Baclaran Station papuntang Dr. Santos Station, habang 45 piso naman mula FPJ Station papuntang istasyon ng Dr. Santos. Sa kakayahan ng kapasidad ng LRT-1 Cavite Extension Project na maisakay ang 500,000 pasahero, ay inaasahan ding maiibsan nito ang nararanasang traffic sa bansa. Sa oras na matapos ito ay iikli na ang magiging oras ng biyahe ng mga pasahero, kung saan nasa 25 minuto na lamang. Daniza Lopez nag-uulat para sa One Media Network. Higit sa 13 milyong pisong halaga ng iligal na droga ang natimbog sa Ninoy Aquino International Airport ng Bureau of Customs at PIDEA matapos inspeksyonin ang CMEC, kung saan ang parcel ay may kakaibang laman sa loob. Ang buong detalye tunghayan mula kay Jade Buhoy. Timbog sa Ninoy Aquino International Airport o NAIA ang parcel na idineklarang delatang prutas at pagkain mula Denmark, ngunit ito'y naglalaman ng iligal na droga. Matapos ang operasyon ng Bureau of Customs o BOC at Philippine Drug Enforcement Agency o PDEA, ang nasabing pinagbabawal na droga ay ecstasy na nagkakahalaga ng 13,500,000 piso na halos 1,000 gramo at may bilang na higit sa 5,000 piraso. Ayon sa BI, papatawan ng paglabag sa Comprehensive Dangerous Drugs Act sa ilalim ng ilegal na pag-aangkat ng droga at Customs Modernization and Tariff Act ang taong nakatala sa tatanggap ng parcel. Pahayag naman ng BOC, bahagi ito ng kanilang mithiin na maprotektahan ang bansa laban sa paglaganap ng ilegal na droga. Jade Buhoy, nag-uulat para sa One Media Network. Susunod sa News Force. Sentro de Turismo Intramuros magbubukas sa publiko bilang paggunita sa Araw ng Kalayaan. Online voting counting training isinagawa sa South Korea. Kauna-unahang LGBTQIA+ fire enhancement skills inilunsad ng Quezon City Fire District. Manatiling nakatutok para sa higit pang mga balita sa pagbabalik ng News Force. Idinaos ng COMELEC ang pagsasagawa ng online voting and counting system training sa Busan, South Korea nitong weekend. Pinangunahan ito ni COMELEC Chairman George Erwin Garcia, kung saan muling ipinapanawagan sa mga Pinoy na nasa abroad na magparehistro at lumahok sa 2025 midterm elections. Sa panibagong sistemang internet voting, hindi nakakailanganin ng mga Pilipino sa ibang bansa na pumunta sa Philippine Post nito o ipadala ang kanilang mga balota. Sa tala, nakapagrehistro na ang COMELEC ng 1.2 milyong overseas Filipino. Alinsunod sa paggunita sa ika-126 na araw ng kalayaan ng Pilipinas, ang Sentro de Turismo Intramuros, na kilala rin bilang Intramuros Tourist Center, ay magbubukas sa publiko sa Miyerkules, ika-12 ng Hunyo 2024. Ang Sentro de Turismo Intramuros ay binuksan ng gobyerno noong linggo sa pagsisikap na mapabuti ang karanasan ng mga bisita at turuan ng publiko, lalo na ang mga nakababatang henerasyon, ukol sa mayamang kasaysayan ng Manila's Walled City. Ang bagong tourist hub ay matatagpuan sa kahabaan ng Kalye Arzopispo sa loob ng San Ignacio Church. Ito ay magbubukas araw-araw mula alas 9 ng umaga hanggang alas 6 ng gabi.
Abiso sa mga motorista sa darating na Miyerkules, ika-12 ng Hunyo ay pansamantalang isasarado ang ilang mga kalsada sa Maynila upang magbigay daan sa paggunita ng ika-126 na taong pagdiriwang ng Araw ng Kalayaan. Tunghaya ng ulat ni Princess Castro. Bilang pagbibigay daan sa paggunita sa ika-126 na taong pagdiriwang ng Araw ng Kalayaan sa ika-12 ng Hunyo, ay pansamantalang isasara ang ilang mga kalsada sa Maynila. Ang anunsyong ito ay mula sa Metropolitan Manila Development Authority o MMDA. Mula alas 6 ng umaga ng Miyerkules hanggang alas 10 ng umaga ay sarado ang sumusunod na kalsada sa Rojas Boulevard at TM Calao na nakatala sa inyong TV screen. Habang mula alauna ng hapon ng Miyerkules hanggang alas 10 ng gabi naman ay sarado ang sumusunod na kalsada sa Rojas Boulevard, TM Calao, P. Burgos, at Bonifacio Drive na nakatala sa inyong screen. Bukod dito ay gagamitin din ang mga katabing kalsada sa loob ng Rizal Park at Quirino Grandstand. Kaugnay ng okasyon ay ipapakalat ang mga nasa higit 1,100 enforcers sa mga strategic location upang matiyak ang maayos na pamamahala sa daloy ng trapiko. Samantala mula ngayong araw, ika-10 ng Hunyo hanggang sa 12, ay maraming mga kaganapan ang naka-line up sa Rizal Park, Burnham Green, tapat ng Quirino Grandstand para sa Independence Day. Princess Castro, nag-uulat para sa One Media Network. Isinagawa ng Quezon City Fire District ang kauna-unahang LGBTQIA+ fire enhancement skills nitong weekend bilang pagsuporta sa Pride Month. Ang detalye sa ulat ni Princess Castro. Isinagawa nitong weekend ang kauna-unahang LGBTQIA+ Fire Safety, Medical and Rescue Enhancement Skills Training Program sa Risen Garden, Quezon City Hall Compound. Ito ay kaugnay ng pagdiriwang at suporta ng lungsod para sa Pride Month. Ipinamala sa kaganapang ito ang aktibong partisipasyon mula sa komunidad ng LGBTQIA+ mula sa Distrito 1 hanggang sa East ng Quezon City. Ang mga sesyon ng pagsasanay ay nakatuon sa pagpapahusay ng mga kasanayang kinakailangan para sa pag-apula ng sunog, pagtugon sa medikal at mga operasyong pagliligtas. Sa pakikipagtulungan ni QC Mayor Maria Josefina Joy Belmonte, naging posible at matagumpay ang kaganapang inorganisa ng Quezon City Fire District. Layo ng pagsasanay na ito na ipadama ang inclusivity sa komunidad kung saan binibigyang diin nito na sa panahon ng sakuna, ang edad at kasarian ay walang hadlang sa pagbibigay ng tulong at pagprotekta sa mga buhay. Gayon din ang sama-samang determinasyon na pasiglahin ang isang ligtas at matatag na bayan. Princess Castro, nag-uulat para sa One Media Network. Matagumpay na nagtapos nitong weekend ang Larot Saya sa ilalim ng Pilipinas Serbisyo Fair na ginanap sa Tagum City, Davao del Norte. Ang kaganapan ay pinangunahan ng Philippine Sports Commission kung saan nilahukan nito ng nasa higit 200 tagumenyo. Katuwang ang Philippine Eskrima Kali Arnis Federation at National Chess Federation of the Philippines, isinagawa ang 2 araw na libreng exhibition matches at sports demonstration mula sa mga national chess athletes. At narito ang recap ng mga nagbabagang balita ngayon. Sa ulo ng mga balita, Bulkang Kanlaon, aktibong nagbubuga ng asupre. PCG giniit na hindi kailangang humingi ng permiso sa China para makapaglayag sa West Philippine Sea. PBBM ipinag-utos na isama ang bagong Pilipinas hymn at pledge sa flag ceremony.
DOTR ibinahagi na magiging abot kaya ang pamasahe sa inaasahang LRT1 Cavite Extension. Online voting at counting training isinagawa sa South Korea. Bagong Pilipinas Serbisyo Fair La Ruth Saya, matagumpay na idinao sa Tagum City, Davao del Norte. Patas at pantay na balita, komprehensibong ulat para sa pulso ng masa. Ito ang News Force. At yan ang pinakamainit na mga balita ngayong araw. Manatiling nakatutok sa aming mga ulat at updates sa aming Facebook page, facebook.com/OneMediaNetwork. Ako si Mai Salazar at ito ang News Force.